Kulit yun. Welcome to Noise World. Work, farm, home, travel. Ang content na subong is about paglilinis sa pugad ng ating mga alaga. Kag, isa kabalding itlog, pero bago ina, hello mga palangga! Kung amunay kadamo ang gasugat sa imo sa farm, hayahayang buhay. Ti ano panulat nyo? Pulita sa probinsya. Punta ako dun sa farm. At kukunin ko yung mga itlog doon na nililimliman kasi ang daming namamatay na sisiw. Dahil sa isang pugad, merong 5, 6 na naglilimlim. So, naiipit nila. So, sobrang dami. Yan, so, malapit na ako sa farm. Ayan yung farmhouse. Ayun. So, dito ako galing sa bahay. So, napansin ko kasi yun guys, nung pagkadating ko dito na ang dami kong layers, pero wala namang kinikita at daming nasisira mga itlog. So, yun. Okay. So, yung farmhouse ko guys. O, ayan sila. Yan, 2 pabo, 2 gansa. Yan. May isa pang manok. Tapos dito naman. Yan, may manok dyan. Yan, 3 sa isang pugad. Yan. Yan. Yan, may mga sisiw na mga ano dyan. Yan, pabo. Mga sisiw na pabo. Yan. Mga manok. Mga manok. Mga manok. Yan. Mga manok. Yan, bagong sisiw. Bagong pisa. Pabo. Ayan, tignan mo. May 6 na manok dyan. May isang pabo. Tignan mo. So, halos nasisira. Yung mga ano. Yung nangingitlog. Dito dami din. Ay. Ayan, 2 din sila. Ayan. Ayan. Hanggang sa eto, dyan na lang siya sa may lupa ng banda, sa may mga compost na iniipon. Dyan na lang ng itlog. So kailangan kong ayusin ito muna ngayon. Yun yung magiging project ko ngayon. So story time tayo guys. It was pandemic noong 2021 when I decided to get back home here sa probinsya namin sa Iloilo. Since I lost my job and ang hirap ng buhay sa Maynila pagka wala kang source of income and limitado din yung galaw mo doon or labas-labas dahil sa pandemic. So yun, so that pushed me to go back sa probinsya kasi dito naisip ko pwede kang magtanim ng mga gulay, ng kakanin and you will survive. And also, naisip ko rin na kailangan makakapag-alaga ako dito ng mga alaga like mga manok, pato, which I started kahit na meron lang akong limited resources. Wala na akong trabaho at the time. Konti lang yung naipon ko. So, what I did is bumili ako ng ilang manok mula sa tiyahin ko and din sa mga pamangkin ko. And yun yung ginamit ko para dumami. So kahit na minsan wala na akong ulam, kahit asin-asin na lang, kasi nga nagtitipid, as long as may kanin ka, you'll survive. So hindi ko pa rin kinakain yung mga itlog ng manok. Pinapadami ko siya, pinapapisa ko sila. And bumili din ako ng itlog ng bibi. Pinalimliman ko rin sa mga pato para dumami din sila. And that started yung dream ko na buuin yung farm na kumpleto. So ngayon meron na akong pabo, pato, bibi, manok, gansa, and madaming mga asot, pusa. So kailangan din kasi yun sa farm, magbabantay at magpupuksa ng mga daga na kumikitil ng mga sisiw. So yun, dyan nagsimula yung farm business na to. So yan. So imbis na magkumpul-kumpul sila sa isang pugaran, ganito na lang. So yan, malawak. Naitlogan nila. Ganun dito sa pala.
At yun din gagawin ko doon sa kabila, doon mga sa iba pa. So yung ginawa ko dito guys is nung nakita ko kasi na nagkukumpul-kumpul yung mga alaga sa isang pugad, meron ngang 5, may 7 pa nga as you see sa video ko earlier. So nasisira yung mga itlog, either mababasag siya or mapipisa yung sisiw pero mamamatay din dahil naaapakan nila dahil sa sobrang dami nila. So ang daming nasisira, nasasayang ng mga itlog, nababaog. Kaya sabi ko, linisin ko to. Tatanggalin ko yung mga pugad, papalitan ko ng dayami or rice stock yan guys. Para wala ng pugad na magsisikip sa kanila at yun, pipipit ng mga sisiw nila. So yan, tinanggal ko yung mga pugad dyan, pinalitan ko na lang ng mga dayami para mas malawak pa yung area ng kanilang pag-iitlogan. And then yung mga naglilimlim is pinapaliguan ko yun guys para hindi na sila bumalik agad doon sa pugad nila, para ma-refresh din sila dahil ang tagal nilang naglilimlim. Yung iba dyan siguro higit 1 buwan na dahil sa hindi nila napapansin na tumatagal sila doon dahil sa yung iba nangingitlog pa lang, yung iba naglilimlim na at tumatagal ng tumatagal yun hanggang hindi napipisa lahat, hindi sila umaalis sa pugad na yun. So kahit mag 2 buwan pa dyan, which supposedly is 21 days lang mapipisa na yung itlog. Pero dahil nga sa hindi sila sabay-sabay nangingitlog, yung iba naglilimlim, kaya tumatagal sila doon. Kaya yun ginagawa ko, pinapaliguan ko sila, nililinis ko yung area, pinapalitan ko ng dayami. So ang plan ko sa kanila moving forward is mag-harvest na lang araw-araw ng itlog, and then yung iba i-incubate ko na lang para hindi na nila mapipipit, and then at the same time yung mga layers magko-continue na lang ng mangingitlog. So on a regular basis meron na kaming ma-harvest and then mabibenta para may source of income na rin. So yun purpose. So nakikita nyo yan guys, ilang manok, pabo at gansangan dyan. So yan yung mahirap kasi most of the time masisira lang yung itlog dyan kasi iba-iba yung duration ng pagkakapisa yan eh. Yung manok nasa 18 to 21 days lang yan, yung pabo nasa 28 to a month, yung gansa naman more than a month. So hanggat hindi napipisa lahat yan, hindi aalis yung mga yan. Minsan nagugutom na yan, ang mga alaga na dapat namamatay minsan dahil sa gutom. Itlog guys na nakuha ko, tingnan mo, isang timba yan, isang balde yan. Yung iba madumi na, tagal siguro na limliman, hindi na check. So gagawin ko, i-candlelight ko ito mamaya at saka i-incubator na lang yung okay pa. If you find it interesting, please like, follow, and share Noy Villarin's World. Thank you for watching. Kita-kita next week mga langga. Ako si Noy. Ako si Ibo, ang inyong Pinoy Vlogger.